Kamusta mga Kapinoms TV? Taon-taon, inilalabas ng Forbes ang listahan ng pinakamayayamang Pilipino batay sa halaga ng kanilang mga ari-arian, investments at negosyo. Mula sa real estate at banking hanggang sa logistics, retail at infrastructure, makikita rito kung sino-sino ang may pinakamalalaking business empire sa bansa ngayon 2026. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamayamang Pilipino ngayong 2026, kung magkano ang kanilang tinatayang yaman sa dolyar at piso, saan ito nagmula, at anong mga negosyo ang nagdala sa kanila sa tuktok ng listahan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Thai Siblings. Hindi man sila palaging nasa balita, nananatili pa rin ang pamilya Thai bilang isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa negosyo sa Pilipinas. Sa Forbes Philippines Rich List 2026, nasa ikasampung pwesto ang Thai Siblings na may tinatayang net worth na 2.3 billion US dollars o humigit kumulang 132 billion pesos. Ang yaman nilang ito ay bunga ng ilang dekadang pagpapalago ng negosyo sa banking, insurance at investments. Ang pundasyon ng kanilang kayamanan ay ang Metrobank, isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa na itinatag ng yumaong business tycoon na si George Tai. Bukod dito, malaki rin ang kanilang interes sa insurance sa pamamagitan ng AXA Philippines, real estate at iba't ibang investment companies. Dahil sa lawak ng kanilang negosyo, patuloy silang kumikita mula sa libu-libong corporate at retail clients sa buong Pilipinas. Sa kabila ng matinding kompetisyon sa industriya ng finance, nananatiling matatag ang negosyo ng pamilya Thai dahil sa maingat na pagpapalawak ng kanilang investments. Malaki rin ang naitulong ng paglago ng digital banking at corporate lending sa kanilang kita nitong mga nakaraang taon. Hanggang ngayon, kabilang pa rin sila sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa dahil sa kanilang matibay na pundasyon sa sektor ng pananalapi. Number 9, Manuel Villar. Mula sa simpleng simula, naging isa si Manuel Villar sa pinakakilalang negosyante sa larangan ng real estate sa Pilipinas. Noong 2026, mayroon siyang tinatayang net worth na 2.4 billion US dollars o nasa humigit kumulang 138 billion pesos. Bagamat bumaba ang kanyang ranggo kumpara sa mga nakaraang taon, nananatili pa rin siyang kabilang sa pinakamayayamang Pilipino. Kilala si Villar bilang founder ng Vistaland and Lifescapes, isa sa pinakamalalaking property developers sa bansa. Siya rin ang nasa likod ng Vista Malls, All Home, All Day Supermarket at iba pang negosyong konektado sa real estate at retail. Ang strategy niyang pagsamahin ang pabahay, commercial na establishmento at retail stores sa iisang development ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang kanyang negosyo. Bukod sa real estate, lumawak na rin ang kanyang negosyo sa agrikultura, coffee plantations at food production. Malaki rin ang kontribusyon ng patuloy na urbanisasyon at pagdami ng residential developments sa kita ng kanyang kumpanya. Kahit retired na sa politika, nananatiling aktibo ang kanyang pamilya sa pagpapalawak ng kanilang business empire. Number 8, Ke Ascona Family. Tahimik man sa mata ng publiko, kabilang ang Ke Ascona family sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Ayon sa Forbes 2026, mayroon silang net worth na 2.5 billion US dollars, katumbas ng humigit kumulang 144 billion pesos. Ang malaking bahagi ng kanilang kayamanan ay nagmumula sa retail at fashion industry. Sila ang nasa likod ng Mercury Drug, ang pinakamalaking pharmacy chain sa Pilipinas na itinatag ni Mariano Ke. Sa paglipas ng mga dekada, lumawak ang Mercury Drug sa mahigit 1,000 branches sa buong bansa at naging pangunahing pinagkukunan ng gamot at healthcare products ng milyong-milyong Pilipino. Dahil sa patuloy na pangangailangan sa medisina at healthcare, nananatiling matatag ang kanilang negosyo kahit nagbabago ang ekonomiya. Bukod sa Mercury Drug, mayroon din silang iba't ibang investment sa real estate at iba pang pribadong negosyo. Ang patuloy na paglaki ng healthcare sector sa Pilipinas ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling mataas ang halaga ng kanilang negosyo.
Hanggang ngayon, nananatili silang isa sa pinakamahalagang pangalan sa industriya ng retail pharmacy sa bansa. Number 7. Jaime Zobel de Ayala and Family. Isa sa pinakamatandang business dynasty sa Pilipinas ay ang pamilyang Zobel de Ayala. Sa Forbes Rich List 2026, nasa ikapitong pwesto sila na may net worth na 2.8 billion US dollars o humigit kumulang 161 billion pesos. Mahigit isang siglo na nilang pinapalago ang isa sa pinakamalalaking conglomerate sa bansa. Pinamumunuan nila ang Ayala Corporation na may malaking negosyo sa real estate sa pamamagitan ng Ayala Land, banking sa Bank of the Philippine Islands o BPI, telecommunications sa pamamagitan ng Globe Telecom, renewable energy, healthcare, logistics at infrastructure. Dahil sa lawak ng kanilang negosyo, halos bawat Pilipino ay may direkta o hindi direktang koneksyon sa isa sa kanilang mga kumpanya. Patuloy ring lumalawak ang Ayala Group sa renewable energy, digital technology at healthcare upang makasabay sa pagbabago ng panahon. Kilala rin sila sa konserbatibong pamamalakad na nakatutulong upang manatiling matatag ang kanilang negosyo kahit dumaan ang iba't ibang krisis sa ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy silang kabilang sa listahan ng pinakamayayamang Pilipino taon-taon. Number 6. Lucio Tan. Sa loob ng maraming dekada, nananatiling isa si Lucio Tan sa mga pinakakilalang business tycoon sa bansa. Noong 2026, tinatayang umabot sa 2.9 billion US dollars ang kanyang net worth o halos 167 billion pesos. Ang kanyang negosyo ay nakakalat sa iba't ibang industriya dahilan upang manatili siyang kabilang sa pinakamayayamang Pilipino. Nagsimula siya sa tobacco business bago unti-unting pinalawak ang kanyang negosyo sa iba't ibang sektor. Kabilang sa kanyang pinakamalalaking kumpanya ang LT Group, Philip Morris Fortune Tobacco, Asia Brewery, Philippine National Bank o PNB at Philippine Airlines, ang flag carrier ng bansa. Ang kombinasyon ng banking, airline, pagkain at inumin, tobacco at real estate ang bumubuo sa malalaking bahagi ng kanyang kayamanan. Sa kabila ng pabago-bagong ekonomiya at matinding kompetisyon, nananatiling matatag ang kanyang business empire dahil sa lawak ng kanyang investments. Patuloy rin ang modernisasyon ng ilan sa kanyang mga kumpanya upang makasabay sa pagbabago ng merkado. Dahil dito, si Lucio Tan ay nananatiling isa sa mga haligi ng negosyo sa Pilipinas at kabilang pa rin sa 10 pinakamayamang Pilipino ngayong 2026. Number 5. Isidro Consunji and Siblings. Hindi kailangan maging laman ng headlines upang mapabilang sa pinakamayamang Pilipino. Sa Forbes Philippines Rich List 2026, nasa ikalimang pwesto sina Isidro Consunji at ang kanyang mga kapatid na may tinatayang net worth na 3 billion US dollars o humigit kumulang 173 billion pesos. Ang kanilang yaman ay nagmumula sa isa sa pinakamalalaking construction at engineering companies sa bansa. Sila ang pangunahing pamilya sa likod ng DMCI Holdings na itinatag ng yumaong engineering legend na si David M. Consunji. Ang DMCI ay negosyo sa construction, real estate, pagmimina, power generation, tubig at infrastructure projects na matagal ng bahagi ng pag-unlad ng Pilipinas. Bukod sa DMCI Homes, kilala rin ang grupo sa pagtatayo ng mga tulay, gusali, kalsada at iba pang malalaking proyekto ng gobyerno at pribadong sektor. Malaking dahilan ng kanilang pagyaman ay ang paglago ng infrastructure at housing sector sa bansa. Patuloy ring lumalawak ang kanilang investment sa enerhiya at pagmimina na nagbibigay ng bilyong-bilyong kita taon-taon. Dahil sa matatag na operasyon ng kanilang mga kumpanya, nananatili ang pamilya Consunji bilang isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Number 4. Lucio at Susan Co. Mula sa isang maliit na tindahan ng sapatos, nakabuo sina Lucio at Susan Co. ng isa sa pinakamalalaking retail empire sa Pilipinas. Ngayong 2026, mayroon silang net worth na 3.3 billion US dollars o tinatayang 190 billion pesos.
Ang kanilang tagumpay ay bunga ng maingat na pagpapalawak ng negosyo sa retail, fashion, grocery, at department stores. Sila ang nagtatag ng Pure Gold Price Club, isa sa pinakamalalaking supermarket chain sa bansa na may daan-daang branches. Bukod dito, hawak din nila ang SNR membership shopping, office warehouse, at may investments sa iba't ibang retail at commercial properties. Dahil sa patuloy na paglaki ng consumer spending ng mga Pilipino, lalo pang lumalawak ang kanilang negosyo sa mga nakaraang taon. Isa sa kanilang naging susi sa tagumpay ay ang pagbibigay ng dekalidad ngunit abot kayang produkto sa milyong-milyong mamimili. Patuloy rin sila nagdaragdag ng mga bagong tindahan sa iba't ibang probinsya upang mas mapalapit sa kanilang mga customer. Sa lawak ng kanilang retail network, hindi nakapagtatakang kabilang sila ngayon sa pinakamayayamang Pilipino. Number 3, Ramon Ang. Kung pag-uusapan ang modernong industrial expansion sa Pilipinas, isa sa mga unang pumapasok sa isip ay si Ramon Ang. Ayon sa Forbes 2026, mayroon siyang net worth na 3.5 billion US dollars o migit kumulang 201 billion pesos. Kilala siya bilang isa sa pinakamakapangyarihang negosyante na namumuno sa iba't ibang pangunahing industriya ng bansa. Si Ramon ang President at CEO ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalalaking conglomerate sa Pilipinas. Bukod sa pagkain at inumin tulad ng San Miguel Beer at Magnolia, malaki rin ang negosyo ng kumpanya sa fuel sa pamamagitan ng Petron, power generation, tollways, airports, infrastructure, packaging at cement manufacturing. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalo pang lumawak ang San Miguel sa malalaking proyekto tulad ng New Manila International Airport sa Bulacan, expressways at energy projects. Malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay nakatali sa halaga ng shares niya sa San Miguel Corporation at iba pang investments. Patuloy rin ang paglago ng kumpanya dahil sa sari-saring negosyo nitong nagbibigay ng kita mula sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Dahil dito, nananatiling isa si Ramon Ang sa mga pinakamayayaman at pinaka-impluensyal na negosyante sa Pilipinas. Number 2, si Siblings. Isa sa pinakamalaking business empire sa kasaysayan ng Pilipinas ay nananatiling hawak ng pamilya Si. Sa Forbes Rich List 2026, nasa ikalawang pwesto ang Si Siblings na may net worth na 9.2 billion US dollars o tinatayang 529 billion pesos. Ang napakalaking yaman nilang ito ay pinagpatuloy mula sa pamana ng retail magnate na si Henry C. Sr. Pinamamahalaan nila ang SM Investments Corporation na may malalaking negosyo sa retail, shopping malls, banking, real estate at tourism. Kasama rito ang SM Supermalls, SM Prime Holdings, BDO Unibank, China Bank Corporation at iba't ibang commercial at residential developments sa buong bansa. Dahil milyong-milyong Pilipino ang bumibisita sa kanilang mga mall at gumagamit ng kanilang mga serbisyo araw-araw, patuloy na lumalago ang kanilang kita. Hindi lamang sa Pilipinas aktibo ang kanilang investments dahil mayroon na rin silang mga proyekto sa ibang bansa. Malaki rin ang naitulong ng patuloy na pagbangon ng retail at tourism industries matapos ang pandemya sa pagtaas ng halaga ng kanilang negosyo. Sa lawak ng kanilang business empire, nananatili ang pamilya Si bilang isa sa pinakamayayamang angkan sa Asia. Number 1, Enrique Razon Jr. Mula sa pamamahala ng mga pantalan hanggang sa pamumuhunan sa enerhiya at kasino, si Enrique Razon Jr. ang kinikilalang pinakamayamang Pilipino ngayong 2026. Ayon sa Forbes Philippine Rich List 2026, mayroon siya napakalaking net worth na 21.8 billion US dollars o humigit kumulang 1.25 trillion pesos. Ito ang pinakamataas na naitalang yaman ng isang Pilipino sa listahan ngayong taon. Siya ang chairman ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI, isang kumpanyang nagpapatakbo ng mahigit 30 international ports at container terminals sa iba't ibang bansa.
Bukod dito, siya rin ang nasa likod ng Prime Infrastructure Capital na may malalaking investments sa renewable energy, water utilities, at iba pang infrastructure projects. Mayroon din siyang malaking interes sa gaming industry sa pamamagitan ng Bloomberry Resorts Corporation, ang kumpanya nagmamay-ari ng Solaire Resorts sa Entertainment City. Patuloy na tumaas ang kanyang yaman dahil sa paglago ng pandaigdigang logistic industry, pagtaas ng halaga ng kanyang mga kumpanya at pagpapalawak ng kanyang investment sa enerhiya at infrastruktura. Dahil ang ICTSI ay may operasyon sa iba't ibang kontinente, hindi lamang sa Pilipinas nagmumula ang kanyang kita, kundi pati sa mga pangunahing daungan sa buong mundo. Sa lawak ng kanyang negosyo at mabilis na pagtaas ng halaga ng kanyang mga assets, si Enrique Razon Jr. ang opisyal na pinakamayamang Pilipino sa Forbes Philippine Rich List 2026. Mga Kapinoms TV, at iyan nga ang 10 pinakamayamang Pilipino ngayong 2026 ayon sa Forbes Rich List. Mula sa retail at banking hanggang sa logistics, real estate at infrastructure, ipinapakita ng kanilang mga negosyo kung paano nabuo ang ilan sa pinakamalalaking business empires hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. O mga Kapinoms TV, kayo naman ang tatanungin ko. Sa iyong palagay, sino sa kanila ang higit pang yayaman sa mga susunod na taon? Mayroon bang negosyong sa tingin mo ay maaaring makapasok sa top 10 sa susunod na listahan? Ibahagi ninyo ang inyong sagot sa comment section para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung tagasan kayo para ma-shoutout ka namin. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.